Puntuhan nga natin mga kaibigan itong pagdadrama ni Basti Duterte sa Davao at talaga namang marami na siyang sinasabi sa social media na kung ano-anong kaartehan. Ha? Mga iwawarant yung bahay nila. Ano ba pupuntahan dyan? Nandun na si Duterte sa ICC. Ano pang kung gagawin dyan ng mga pulis? Yung pagwawarant-warant sa bahay nyo, gawa-gawa nyo na lang yan. Diba? Mga sariling yung multo na lang yan. Gumagawa kayo ng sariling multo nyo na para may katwiran kayo na kayo'y ginigipit, inaapi. Ha? Oh, itong mga drama mo, Baste, sasagutin ito ng tatay mo, ha? Yung tatay mo ang sasagot dito, diyan sa mga hindi mo alam na history. Ha? Yung tatay mo, yung lawyer na tatay mo ngayong nasa ICC, siya ang kukuhanan mo, siya ang magbibigay ng sagot sa iyo sa mga katanungan mo. Ito, panoorin natin. Seems to me, the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Ayun, martial law, Marcos, oppression. So, synonymous, magkakasing kahulugan daw po yung meaning niyan, ha? Then, tingnan natin yung sagot ng tatay mo, ha? Good afternoon, sir. I'm Ina Andolong from CNN Philippines. Sir, before you left Russia, you gave an interview and you said that the martial law declaration will not be any different from the martial law declared by former President Marcos. How so, sir, considering that that martial law was hounded by allegations of torture and abuse? Martial law of Mr. Marcos was very good. Yehey! Woohoo! Martial law of Mr. Marcos was very good. Ulitin natin. Baka sabihin natin nagkakadayaan. That martial law was hounded by allegations of torture and abuse. Martial law of Mr. Marcos was very good. Was very good. Wow, di ba? Oh. Kung si Duterte teacher mga kaibigan, very good. Wow, perfect. Oh, tama ang sagot. So, Basti Duterte, yung sinasabi mong oppression, martial law, Marcos, ang sabi naman ng tatay mo ay Marcos, martial law was very good. Yehey! Oh, isa pa. It was intended really. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. Yeah. Pansin nyo mga kaibigan, pansin nyo, parang nagiging Russian tong si You will never be loved. Ang hirap gayahin ng Russian. Ha? Ulitin natin yung kanya sinabi. Parang nagiging Russian ngayon tong si Basti. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. You will never be loved. Diba? Matigas yung R niya matigas, manang-mana kay Duterte. Di ba? Yung R, laging rrr. Galit. Angry. Tuloy. We will stand up and we will fight back. Aside, you not being loved by the people. You not being loved by the people. All you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Galit. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able. Yun. You will be able. Grabe, hindi kayo may Russian connection to mga kaibigan. To finish your term. I Finish your term. pray. Nagiging Russian to ngayon Ano ba? Yung ama ay Chinese? Ito naman ngayon ay Russian. Imong amahan, gipalubong sa akong amahan,
Ngayon, pinalibing daw yung tatay niya. Yung tatay niya Pero ay akong amahan, gipapreso nimo. preso. Ngayon, ang sasagot dyan ha, ang sasagot dyan, Basti Duterte, kung bakit ipinalibing yung tatay ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang sasagot din yan ay ang tatay mong abogado. Ha? Siya din ang kukuhanan natin ng sagot. Hindi manggagaling sa amin. Walang panggagalingan yun. Tatay mo mismo ang sasagot kung bakit inilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Pinalibing si Marcos. Kana na lang yun unta. Pero wa yun ninyo. Oo na, ako, bagay personal man yun eh. Mawadaan gyud kog respeto ninyo. Hindi na Wala nang respeto. So mga kaibigan, ito ang maraming kamalian eh. Hindi alam ng mga DDS na yung mga ginawa ni Digong ay talagang anong tawag dito? Hindi naman yun na para sa kagustuhan niya eh, 'di ba? Hindi yung kagustuhan niya kundi meron talagang sinunod si Digong. Ito ang hindi alam ng mga DDS. Hindi alam ni Basti Duterte. pod yun ko. Sobra naman po yun kaayo. Yusek, magandang umaga po. May we have the palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing sa kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon Yes. na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas Sa at batas. sa hustisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at the libingan ng mga bayani. Wala naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan ng batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon mga kaibigan, yung kasing pagpapalibing na yun ni Digong kay Marcos Sr. ay hindi niya sabihin nating batas. Hindi niya batas yun. Batas nung inilabas ng Supreme Court mga kaibigan. Wala doong ginawa yung mga Aquino, di ba? Sina Erap, sina Gloria, sina Fidel Ramos na hadlangan yung pagpapalibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Wala silang ginawa doon. So, ang problema ngayon, sinasabi ng mga tao, hindi, si Digong ang nagpalibing niyan. Hindi po. Hinintay ni Digong. Actually, sa tingin ko, hindi lang din gumagalaw si Digong kagaya ng mga nakaraang presidente. Gumalaw na lang siya nung nag-utos ng Supreme Court. Ngayon, sinabi niya, yan yung batas kailangan gawin ko yan. So, napalibing
si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani dahil sa Supreme Court na nagutos. 'Di ba? Sabi ni Digong, yung kataas-taasang batas, yan ay law, yan ang susundin ko. Wala akong utang na loob ni kanino except for about Ayan, ito mga kaibigan na, ito naman utang na loob. So, sinasabi ni Baste, may utang na loob ang mga Marcos. Mali po mga kaibigan, panoorin natin itong video. wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Aimee. Aimee. Bakit ako nanalo? Heard about Aimee Marcos? Well, no problem. Because I know Aimee. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Napakabigat na tanong nun mga kaibigan. Si Juan Orto. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Imagine mga kaibigan ha. Wala siyang barangay tanod, barangay captain, wala siyang congressman. Wala siyang katulong, walang natulong sa kanya. Sino ang tumutulong sa kanya? Aimee pa ang nagbigay. Si Aimee pa nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Pera ang binigay ni Aimee Marcos mga kaibigan kay Digong. Ha? Nung manalo si Digong mga kaibigan, ito yung sinabi niya. Na may utang siya kay Aimee Marcos, utang na loob. Ngayon, sabihin natin, ang pagsusukli dyan ni Digong ay ano? Yung pagpapalibing kay Marcos Sr. Yun yung kanyang ibinayad doon sa utang na loob na ginawa ni Aimee Marcos sa pagsuporta sa kanyang kampanya, mga kaibigan. Yan ang suporta. Nagsuportahan sila, mga kaibigan. Ha? Hindi sila nagtatraidoran. Walang pagtatraidor na nangyari. Ha? Wala nga nangyaring gulangan sa dalawang yan. Diba? Nung magtatraidora na lang naman yan around the year 2021 eh. 'Di ba? Nung naramdaman ni Digong na marami siyang maghihaharaping kaso, magiging magulo yung kanyang buhay. Kaya kailangan niya ulit ng kapangyarihan. Ha? Ang nagtraidor diyan mga kaibigan ay itong mga Duterte. Sila ang kailangan ang kapangyarihan para sa batas nahahabol sa kanila sa mga patayan sa drug war. Yan lang mga kaibigan. Di ba? Wala silang samaan ng loob. Talagang napakasaya nila noon. Itong resulta nga ng drug war. Yan ang naging nagpasugat. Yan ang humiwa dun sa dalawang grupo. Yan ang alam mo yun. Sabihin nga natin bad blood. Di ba? Wala talaga, wala namang supporter yung dalawa magkapatid, BBM at Aimee. Ito nga lang talagang drug war. Napansin ni Digong na, alam mo yun, napakadami nagrereklamo sa kanya. At alam din niya bilang isang lawyer na kung yung una na kagaya ni na Gloria Arroyo na may corruption issue, nahatulan. ERAP, di ba, meron ding corruption, nahatulan. Yung mga Chief Justice na sinasabing ganun, nahatulan. Di ba? Sina Corona, nahatulan. Alam ni Digong na itong mga grupong humahabol sa kanya, talagang hindi siya titigilan. Hindi siya titigilan hanggat hindi siya nananagot. Kaya kailangan ni Digong ng kapangyarihan. No choice si Digong, mga kaibigan, kundi ang mag-traidor. Yan lang ang pinakaparaan niya, mga kaibigan, para mapanatili yung kapangyarihan at hindi siya managot doon sa mga naghahabol sa kanya. Kasi yung mga mayor na napatay, may mga congressman kaibigan yan, maghahabol yan, legal. Maghahabol yan sa korte. Ngayon, kailangan niya na talaga ng immunity. Kailangan niya na may malakas. Natutulong sa kanya. Kaya itong si Sara, kailangan maging bise. Diba? Kaya kailangan maging busy si Sara. Dahil alam nilang maraming gaganti sa kanila. Gaano karami ang naging bodyguard ni Sara? 500. Katakataka. Dahil alam nga nila na maraming maghihiganti. Hihingi ng hustisya. Diba? Congressman, mayor na napasama yung pangalan nila dun sa drug
list ni Digong. Kaya kailangan niya ng kapangyarihan. Siya ay naglakas loob ng mang-traidor sa mga Marcos. Yan po ang dahilan niyan, mga kaibigan. Wala naman talagang dahilan si Digong eh. Suportado siya ni Amy Marcos. Yung pinigay na pera ni Amy Marcos, malabong hindi alam ni BBM yon at ng mga Marcoses at ng mga Emeldas. Malabong hindi nila alam yon. Talagang nagbigay si Amy Marcos ng financial dito. Ay anong nangyari? Paanong si Marcos ang magtratraidor? Wala namang dahilan si Marcos na para sila ay awayin. Di ba? Wala silang dahilan. Sino yung, kung pagtatabihin natin niya, pagtatabihin natin yung si Duterte at si BBM, sino sa dalawa ang maraming kaaway? Si Duterte, mga kaibigan. Di ba? May pinatay na mayor. May mga congressman nga na ginagawang drug lords, governor na ginagawang drug lords. Paano ngayon yun? Diba? May mga governor, congressman natalo dahil napasama nga sila bilang mga drug supporter. Paano ngayon yun? May mga military na napasama din sa kanya sa drug list niya. Paano ngayon yun? So marami talaga naghahabol sa kanya kasi nasira yung reputasyon. So ginagantihan siya ngayon, mga kaibigan. Kaya si Digong pagtatraidor na talaga, mga kaibigan, ng huling barahan niya para makabalik sa kapangyarihan. Makuha ni Sara Duterte yung presidency. Ang kaso nga, hindi sila pinayagan na makabalik na. Hindi sila pinayagan. At napakadaling unawain ang sitwasyon. Diba? Napakadaling unawain ang sitwasyon ng sinasabing BBM traidor. Hindi po, mga kaibigan. Kung makikita natin ang mga interview ng mga to ay talagang napakadami po na maganda naman talaga noon eh. Nangyari nga lang itong patayan. Nangyari talaga itong patayan ng drug war. And si Amy supported me Mm. in the matter of a burial of a president. Mm. The law says that it does not even mention mga heroes. Mm. It simply says that if you are a soldier, and in another section of the law, there is that the presidents. So that's the law. Alam mo kasi kung ginusto nila, and they were already in power at the time, itong mga yelo, dapat nagpasa sila ng batas na hindi pwedeng ilibing si Marcos when the guy was already in Guam in exile. Mm. They should have passed a law prohibiting Marcos, if ever he comes home dead, to be buried in the libingan ng mga bayani. Ayan, si Duterte na mismo sumagot kung bakit napalibing si Marcos, Basti Duterte. I allowed the burial of Marcos because it is the law. It is the law. Hindi niya kagustuhan. He was a soldier. He said that he was not a hero. Fine. I admit it. At this time, I'm not privy to any of the medals there, or I have not seen it. But he was a hero. Hero pa ang turing niya. And even if he just fired one shot against the Japanese, as a soldier, he is qualified. He is not a hero. Fine. But he was a president, and nobody can deny that. It does not mean the following are eligible to be buried there. Presidents, except those who are accused of being a despot somewhere in there. Despot, Yun ang bawal, yung despot. Wala, president. Kaya ako, mamatay bukas. Baski ayaw ninyo lahat dito, but ako. 24 hours, burn me. Sa crematory. Ayun, Seems crematory to me- na lang daw, mga kaibigan, kay Digong, crematory na lang. Huwag ililibing sa libingan ng mga bayani. Cremate na lang siya. Ayan, mga kaibigan, so nasagot sana natin itong mga kasagutan ni Baste sa mga DDS na nanonood.
Ang mga sagot po ay galing kay mismong President Duterte bibig. So itong mga tanong ni Baste at mga drama ni Baste, itong mga antics niya, itong panghihikayat niya na alam mo yon ng mga DDS magsimula na ng alam nyo na ng martial law. Oh. Yan ay anong tawag dito? Soft lang, soft yung panghihikayat nila. Hindi sila makapagsabi ng direkta, alam mo yon. Laging nakaabang ang PNP pagka once na nagsabi kayo na, sige, pumunta na kayo doon, Malacanang. Bawal na bawal po yan. Kaya pangsasabi nila, soft na soft lang, mga kaibigan. Hamog lang, hamog. Padampi lang. Diba? Kaya Basti Duterte, yung tatay mo sumagot sa mga katanungan mo, hindi galing sa amin yan, di ba? Siya mismo ang nagsabi, hindi masama ang martial law. Martial law is very good. Pinalibing niya si Marcos dahil it is the law. Yun ang sinabi ng Supreme Court. At wala nga siya talagang ginagawa, di ba? Hinihintay lang niya yung utos ng Supreme Court. At nung dumating yung utos ng Supreme Court, sabi niya mismo, inabutan niya si Marcos sa Tacloban, ano ba, palilibing ko ng tatay mo. Kaya si Marcos, pumunta agad din. Sabi niya, sige, okay po. Pumunta agad ng Ilocos at yun. Doon, napalibing na po ang Marcos Sr. Kaya kulang na kulang po si Basti Duterte sa history, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang. Tayo marami pa pong iba-vlog. At ito lang, favorite ko naman talaga itong mga DDS di ba? Hindi ako nagtatapik ng mga, alam mo yun, yung mga parang manghuhula ka sa mangyayari. Ito lang pong mga nakaraan ang gusto ko laging bigyan ng opinion, di ba? Para may basehan. Di ba? Haka-haka po mahirap So hanggang dito lang, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.